Galit na galit si Zhu Dingtian. Ang mga mata niya ay namumula sa puot habang sumisigaw. Sinugod ni Zhu Dingtian ang Seventh Elder. Ang buong katawan niya ay binalot ng pulang enerhiya habang umatake. Ngunit kalmado lang na nakatayo ang Seventh Elder. Ang berdeng aura ay umiikot sa paligid niya at hindi siya natinag. Tumingin ang Seventh Elder kay Zhu Dingtian. Sinabi niyang mabagal ang galaw ng matanda. Mabilis na umiwas ang Seventh Elder. Pagkatapos ay sinuntok niya si Zhu Dingtian sa tiyan. Bumagsak si Zhu Dingtian sa lupa. Malakas ang pagtaman ng katawan niya at nagkabitak ang sahig. Duguan at hirap na hirap si Zhu Dingtian. Ang mukha niya ay puno ng galit at pagdurusa habang nakatingin sa Seventh Elder. Tumawa ng malakas ang Seventh Elder. Tinawag niya si Zhu Dingtian sa pangalan. Isang malakas na pagsabog ang nangyari. Ang pader ng Zhu family mansion ay nawasak. Bumagsak si Zhu Dingtian sa isang butas sa pader. Sugatan siya at duguan ang ulo. Sinabi ng Seventh Elder na nasa ikatlong antas na siya ng Heavenly Realm. Idinagdag ng Seventh Elder na si Zhu Dingtian ay baguhan pa lang sa Heavenly Realm. Ipinaliwanag ng Seventh Elder na ang agwat ng kanilang lakas ay kasing layo ng langit at lupa. Sinabi pa ng Seventh Elder na hindi karapat dapat si Zhu Dingtian na labanan siya. Pagkatapos ay itinaas ng Seventh Elder ang kamay. May berdeng enerhiya na namuo sa palad niya. Sinabi ng Seventh Elder na oras na para mamatay si Zhu Dingtian. Idinagdag niyang huwag mag-alala ang matanda dahil susunod din ang buong pamilya niya. Duguan si Zhu Dingtian. Ang mata niya ay puno ng pagsisisi habang nakahiga sa lupa. Naisip ni Zhu Dingtian na hindi niya akalaing ganito magwawakas ang Zhu family. Ngunit may naalala si Zhu Dingtian. Alam niyang iniisip ng Seventh Elder na patay na si Ning-Er. Dahil doon ay kampante si Zhu Dingtian. Alam niyang hindi nahahabulin ng Seventh Elder ang apo niya. Biglang may sumigaw. Pinahinto nito ang Seventh Elder. Nilingan ng Seventh Elder ang direksyon ng sigaw. Nanlaki ang mga mata niya. Sa malayong daan ng Zhu family mansion, may nakatayong babae. Ang babae ay si Ning-Er. Nakasuot siya ng pulang damit at hawak ang isang patalim sa leeg niya. Nagulat ang Seventh Elder. Hindi siya makapaniwala sa nakikita niya. Tinanong ng Seventh Elder kung paanong buhay pa si Ning-Er. Nagtataka ang Seventh Elder. Iniisip niya kung paano nakaligtas si Ning-Er sa Wanshu Mountain Range. Pagkatapos ay ngumiti ang Seventh Elder. Sinabi niyang hindi rin masama ang nangyari. Napagtanto ng Seventh Elder na bumalik na ang loading furnace. Nagngit-ngit si Ning-Er sa galit. Tinawag niya ang Seventh Elder. Sinabi ni Ning-Er na alam niyang gusto siyang gamitin ng Seventh Elder bilang loading furnace. Inutusan ni Ning-Er ang Seventh Elder. Sinabi niyang pakawalan nito ang pamilya niya. Idinagdag ni Ning-Er na kung hindi gagawin ng Seventh Elder ang sinasabi niya, magpapakamatay siya. Tumawa ng mahina ang Seventh Elder. Tinawag niya si Ning-Er. Sinabi ng Seventh Elder na huwag masyadong bilib si Ning-Er sa sarili niya. Inamin ng Seventh Elder na plano talaga niyang gamitin si Ning-Er bilang loading furnace. Ngunit idinagdag ng Seventh Elder na madali lang palitan si Ning-Er. Sinabi pa ng Seventh Elder na wala sa posisyon si Ning-Er para makipagtawaran sa kanya. Nanlaki ang mga mata ni Ning-Er. Alam niyang nagbabluff lang ang Seventh Elder. Ipinaalala ni Ning-Er na kulang na sa loading furnace ang Yuming Valley. Idinagdag ni Ning-Er na mahalaga siya para sa Seventh Elder. Sinabi ni Ning-Er na kung hindi siya papakinggan ng Seventh Elder, mamamatay siya kasama ng pamilya niya. Inilapit ni Ning-Er ang patalim sa leeg niya. Handa na siyang magpakamatay. Sumigaw si Zhu Dingtian. Sinabi niyang huwag. Gawin ni Ning-Er iyon. Sumigaw din ang Seventh Elder. Pinahinto niya si Ning-Er. Natahimik si Ning-Er. Nakangiti siya kahit nanginginig ang kamay na may hawak na patalim. Napagtanto ni Ning-Er na hindi kayang hayaan ng Seventh Elder na mamatay siya. Nagtanong ang Seventh Elder kung buhay pa ang isang binata. Ang tinutukoy niya ay si Zhuo Fan. Sumagot si Ning-Er na patay na si Zhuo Fan sa Wanshu Mountain Range. Sinabi ni Ning-Er na kung gusto ng Seventh Elder hanapin ang bangkay ni Zhuo Fan, nandoon lang yun. Idinagdag pa ni Ning-Er na baka kinain na ng Spirit Beast ang katawan ni Zhuo Fan. Hindi naniwala ang Seventh Elder. Sinabi niyang huwag siyang linlangan ni Ning-Er. Ipinaliwanag ng Seventh Elder na bihira siyang matalo sa mga kalaban sa buong buhay niya.
Ngunit inamin ng 7th Elder na ang pinakamalaking kahihiyan niya ay nangyari dahil sa binatang iyon. Idinagdag ng 7th Elder na hindi lang niya nakuha ang Jin Gangsan, nasugatan pa siya sa laban nila. Tumawa ng mahina ang 7th Elder habang nakatingin kay Ning-er na nakatayo sa daan. Sinabi ng 7th Elder kay Ning-er na hindi niya minamaliit ang dalaga. Idinagdag ng 7th Elder na masyadong inosente si Ning-er para maintindihan ang lalim ng kaalaman niya. Inakusahan ng 7th Elder na tinuruan lang si Ning-er ng binatang iyon. Napatingin si Ning-er sa 7th Elder. Ang mga mata niya ay puno ng takot at pag-aalala. Pagkatapos ay sumuko ang 7th Elder. Sinabi niyang panalo na si Ning-er sa pagkakataong ito. Ipinaliwanag ng 7th Elder na dahil naipit siya sa sitwasyon, hindi na niya papatayin ang buong pamilya ni Ning-er. Natuwa si Ning-er. Tinanong niya kung totoo ang sinabi ng 7th Elder. Biglang may lumipad na kakaibang sandata. Ito ay isang kulay lilang kuko na may kadena. Tinamaan si Zhou Dingtian sa dibdib. Bumaon ang lilang kuko sa katawan ng matanda. Napahiyaw sa sakit si Zhou Dingtian. Duguan siyang bumagsak sa lupa. Nagulat si Ning-er. Tinawag niya ang 7th Elder. Sinabi ng 7th Elder na nangako siyang hindi papatayin ang pamilya ni Ning-er. Ngunit hindi pa siya tapos. Ipinaliwanag ng 7th Elder na gusto niyang subukan ang limitasyon ng lakas ni Zhou Dingtian dahil Heavenly Realm Master ito. Idinagdag ng 7th Elder na kapag nakarating na si Ning-er sa Yuming Valley, saka lang niya pakakawalan ang pamilya ng dalaga. Sinigawan ni Ning-er ang 7th Elder. Sinabi niyang tuparin nito ang pangako. Ngumisi ang 7th Elder. Tinanong niya kung bakit niya lalakoan si Ning-er kung mahalaga ito sa kanya. Pagkatapos ay sumigaw ang 7th Elder. Tinawag niya ang mga tauhan niya. Inutusan ng 7th Elder na dalhin si Ning-er sa kwarto para makapagpahinga. Sinabi ng 7th Elder na dadalhin nila si Ning-er sa Yuming Valley kinabukasan. Sumagot ang mga tauhan ng 7th Elder. Sumangayon sila sa utos ng kanilang amo. Isang binatang naka-yellow na robe ang napatingin kay Ning-er. Nagtataka siya kung ito na ba ang loading furnace na gagamitin ng mga master. Napansin ng binata na maganda si Ning-er. Namutla si Ning-er. Ang mga mata niya ay puno ng takot habang nakatingin sa binata. Sa isip ni Ning-er, tinawag niya ang pangalan ni Brother Zhao. Thank you mga boss. Dito na natapos ang chapter na ta. Stay tuned lang, ini-edit ko pa ang susunod na chapter. Like and subscribe para updated kayo sa mga upload natin.